Magandang araw mga kapatid. So ito na naman po tayo at gagawa po tayo ng bouquet of flowers, red roses po. 110 pieces of roses po yung ginamit po natin dyan. Kaya po gumamit po tayo ng floral foam. Ayan, gumamit po tayo ng stick para i-attach po ang 4 na floral foam sa isa't isa. At saka po natin nilublob sa tubig. Kalahati lang po ng tubig ang ating, ay ng floral foam ang ating inilublob at sa ganun ay hindi masyadong mabigat po. So ayan na nga po, natapos na natin i-attach yung mga stick. Popormahan lang po natin sa gilid-gilid and gagamit po tayo ng floral tape para mas maging matibay ang pagkakadikit ng ating mga floral foam. So ayan, pagkatapos po niyan ay gumamit po tayo ng plastic cover o yung transparent plastic nang sa ganon ay balutin po ang ating floral foam at sa ganon hindi po siya tatagas. Ayan. Then kinat po natin yung mga extra na plastic at babalutin din ulit natin ng kulay itim na cover cover po ng bulaklak dahil yan pang requirement ng customer. So ang wrapping po natin na ginamit dyan ay black. So ayan na nga po, mag-attach po tayo ng black wrapping sa mga gilid-gilid po ng ating floral foam. Yan po ang magsisilbing wrapping po ng ating bulaklak. Medyo may katagalan po siyang gawin kasi kailangan magpantay-pantay. Kailangan magkakadikit-dikit po ang lahat ng ating paper or ang lahat ng ating wrapping. So, ayan po. Pagkatapos po niyan ay gagamit tayo ng pulang ribbon. As per requirement po ng ating customer po ulit. Ayan. And then, pagkatapos po niyan ay gumawa po tayo ng formang bulaklak ng mga wrapping na i-attach naman po natin sa mga gilid-gilid po ng ating floral foam. Ito po ay magsisilbing volume po ng ating wrapping. So, ayan na nga po at nag-attach po tayo gamit po ng barbecue stick po. Ayan. So, magiging maganda at magiging malaki po yung ating bulaklak dahil po sa ating mga wrapping. Ayan. So, nag-attach na po tayo ng ating mga bulaklak. Ibinaba ko po ang ating bulaklak at ang ating foam dahil po hindi na siya kita sa camera. Ayan. Para po mas maging compact po siya, nilagyan po natin ng tape. Okay, pinali po natin ng tape siya pinalibutan po natin siya ng tape. Okay, and then after that, gumawa po ulit tayo ng formang bulaklak po na itim, syempre, na wrapping. Nang sa ganun po ay maging maganda po yung volume ng ating bulaklak. Ayan. Para matakpan po yung mga gilid-gilid or mga edges po ng ating mga bulaklak. Ayan. Para hindi po makita ang stems ng ating mga bulaklak. So, ayan na nga po. Umabot po ako dito ng more than 30 minutes po sapagkat napakalaki po ng ating bulaklak, guys. So, ayan. Pag ginawakan po ng customer, mabigat po yan sa totoong buhay. So, ayan na nga po. Kailangan nating ayusin isa-isa. Titignan po natin kung may mga lumagpas. At titignan din po natin kung may mga flows dun sa mga ilalim ng bulaklak. So, ayan po, natapos na po natin ang ating 110 pieces of red roses bouquet. Nasiyahan naman po ang ating client at nagandahan po sa ating gawa. So, sa mga order po dyan, kahit ilang piraso po ng flower bouquet ang gusto po ninyo, bring it on! Bye!